We are under attack! Nanawagan kami dito. Dito ka, nandito yung kapatid na babae. Smile ka dyan. We are under attack! Kasi yung kapatid na babae gumagano sa likod. Grabe. Grabe na yun. Ang laki na narating lang. Funny. Ito kasi si Nanay Irish eh. But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. Hindi naman kayo nangamusta. Takot ako. Sa pag-approve niya sa trabaho at operasyon ni Sergeant at Arms Aplaska, ginawi niya doon sa mga minority. Hindi naman kayo nangamusta. Takot ako. And one more thing, wala ho ako sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Oh, di ba? Mga clear. May gaslighting. Naglabasan sila ngayon ng resibo. Wala daw nangumusta sa nangyari. At nagiging viral ngayon itong pahayag ni Vice Ganda sa kanilang programa tungkol sa umano'y the Senate was under attack. At ito ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ngunit taliwas ito sa pahayag ng mga opisyal batay sa isinagawang investigasyon. Dahil ayon sa isinagawang investigasyon, no, hindi talaga umano under attack ang Senado. The Senate is under attack. Was under attack. As far as the government is concerned, Senate was never under attack. All evidence points that there was no attack on the Senate. Huwag lie. Problema dito sa gobyerno, dami nagsisinungaling. Nawagan ako na aking mga kasamahan na kailangan andito ako sa Senado para sabutuhan. Use of leadership ng Senado. So kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership dahil ako ang pang-13th vote. Si Senator Alan Cayetano, yung aming majority leader. Nasakay ako doon sa van. Sabi ni Senator Alan, sumakay ka dyan sa van. Meron tayong boses ng masa sa ating YouTube. Ang katanungan, yes or no lang yan, naniniwala ba kayo sa pahayag ni Alan Cayetano na ang Senado was under attack? Sa ngayon, 71% no. Samantalang 67% no, 30 yes. At ito ang tatalakayin natin sa pagkakataong ito, mga kapatid, samahan niya ako. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod na Rindel Talibong muli magkasama ninyo at inanyayahan natin ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kung saan man kayo ngayon nagsubaybay, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang i-comment kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan ngayon. Welcome! Napaaga tayo ngayon dahil may na-schedule. Ngayong alas 8 hanggang 1:00 sa madaling araw, walang kuryente. Ako sana ang magtatalakay sa punto por punto pero di tayo makapasok dahil alas 8 walang kuryente. Kaya habang may kuryente pa, live muna tayo, no? Kaugnay dito. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? So may busis ng masa tayo diyan. Yes or no lang.
naniniwala ba kayo kay SP Alan Cayetano na ang Senado was under attack? 18% yes. 82% no. Ayan ang busis ng masa natin ngayon, no? Dahil yun talaga ang mga pangyayari na grabe, no? Kaya ginawang katatawanan ito ni Vice Ganda at nag-viral itong ginawa ni Vice Ganda. We are under attack! Nanawagan kami dito. Dito ka, nandito yung kapatid na babae. Smile ka dyan. We are under attack! Kasi yung kapatid na babae gumagano sa likod. Ayan, nag-viral itong kaniyang ginawa. And then, pagkatapos sa ulat na sabi ni Cayetano, we are under attack, the Senate was under attack, sumunod naman yung iyakan. Hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari, na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan. Takot na takot, kaya kumakalat ngayon ang mga larawan nila sa loob sa Senado na nagkainan at may tawanan pa. Pero dito, takot na takot daw. Ako na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. At may kumakalat sa social media ngayon na etong si Hontiveros pinaiyak si Pia Cayetano. At ito namang si Loren Legarda nakiiyak. May nagpaiyak, may pinaiyak, may nakiiyak. At pinakita nila ang larawan ni Marcos, ang kapatid, no, sa Senado, kung si Risa Hontiveros nagpaiyak, si Pia ay naiyak, si Loren Legarda ay nakiiyak, si Aimee Marcos naman umano ayak. Yun ang kumakalat sa social media ngayon. Inabot ng ating politika sa Pilipinas. Ito na ba tayo, Mr. President? Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. So sa kanyang takot, kailangan na siyang magpaalam sa kanyang anak. Kaya kumakalat ang larawan ngayon sa social media. Yung kainan nila, tawanan nila, at paano o mano magiging takot na takot kahit pinatay yung ilaw, naka-live pa. At pinatay ang ilaw, ngunit inilawan gamit ang cellphone. So, sa investigasyon ngayon, hindi under attack ang Senado. No? Yun ang lumabas sa investigasyon. The Senate is under attack, was under attack. As far as the government is concerned, Senate was never under attack. All evidence points that there was no attack on the Senate. Don't lie.
Problema dito sa gobyerno, dami nagsisinungaling. Nawagan ako ng aking mga kasamahan na kailangan andito ako sa Senado para sa butuhan. Sa gobyerno, ang daming sinungaling daw. Sabi ni Pia Cayetano, di ba nasa gobyerno siya? Sino ngayon ang nagsisinungaling noong sinabi ng kanyang kapatid, bago lang pag-upo bilang SP, na the Senate was under attack habang ayon sa investigasyon sa isinagawang investigasyon sa lumabas na CCTV footage, ang nagpaputok ay nasa loob, Sergeant at Arms. So, hindi kailanman umano under attack ang Senado. Kaya, ang tanong, ano ba ito? Anong palabas ito? Kaya, tinanong siya sa press conference sa media kung yung nangyari sa Senado, hindi ba yun maituring diversionary tactic para mailigaw at mapaalis si Bato na hindi mahuli? Eto, may pagalit-galit pa dito. Tututukan kita ng barel, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? So, Yan, ang inilabas niya. Ang inilabas niya dito, may tumutok daw umano ng barel at pagkatapos nag-warning shot. Kaya, may ganti na naman sa warning shot. Pero ang tanong, yun ba ay nasagip sa CCTV? Meron ba talagang tumutok ng barel? Sino yon? sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. Yan ang kaniyang ipinalabas talaga. The Senate was under attack and all of you, your life was in danger. So, pero nabuking siya sa investigasyon. Kaya, dapat ba na may managot nitong palabas na under attack ang Senado? Kaya nag-viral ngayon ang pahayag na ginawang katatawanan ni Vice Ganda tungkol sa sinabing under attack ang Senado. Ito ang narinig niyo sa pahayag sa kakaupo lang na si SP Alan Peter Cayetano. Ngunit taliwas talaga sa naging pahayag sa mga opisyal sa pamahalaan, lalo na DILG Secretary, PNP Chief, na nagsabing ang mga otoridad na ito na nagsagawa ng investigasyon, hindi under attack ang Senado. Kung may naganap talagang mga kaguluhan o tensyon, nakita niyo naman, grabe talaga ang kaguluhan at tensyon sa nakalipas na mga araw sa paligid ng Senado. Malagang magkaroon talaga ng malinaw at patas na investigasyon upang matukoy sino ba ang direktor na nag-utos o nagplano o nagpasimula sa mga hakbang na nagdudulot ng kaguluhan tulad sa nasaksihan ninyo. Sa anumang insidente, pananagutan ang dapat manaig kaysa sisihan sa politika. Ang mas mahalagang tanong ngayon ay hindi kung sino ang may malakas na pahayag, kundi kung sino ang may pananagutan sa mga pangyayari doon sa Senado. Kung may lumabag sa batas o nag-abuso sa kapangyarihan, dapat talagang managot yung responsable. Maging sila man ay nasa panig ng mga otoridad o ng mga opisyal na sangkot sa insidente sa isang demokratikong lipunan. Walang sinuman ang dapat maging higit pa sa batas. Kaya kahit si Bato na nagtatago ngayon, dapat hindi siya mas matigas pa kaysa batas. Okay. May isang bullet daw sa taas. Kasi nga last night nung naghiwalay kami, so far daw isa pa lang, Tapos eto kasi sinabi ko kay Sec Remulla, I'll make sure na yung commitment ko not to. Yan, may isang bullet sa taas. Sino ang nagpaputok sa isang bullet? Na nakita. Dahil iba naman yung nakita
doon sa kanapansin nyo, hanapin natin ang video ha. Iba yung nakita kaugnay sa, ito ba yun? Sandali, hanapin natin. Sa Nasa timon, CCTV. walang pader na hindi mabubuwag. Iba Nito ang lamang nakita. ay usapin Dahil, ang sinasabi nila pinangunahan ay ibalik daw saan ba yun? Hanapin natin yun. personal kundi trabaho. ito ang Pero habang bahagi si sa Bato kaguluhan ay nasa protective na custody, nangyari pinaalala doon ni sa Torre na kailang tignan Senado. kung valid ang enforceable Daming kung tantad. paano Yun ba tantad na nangyari? So, hindi pwedeng Sandali, hanapin pa natin. Yun bang tantad na nangyari? Tantad ng bala? Yun po ba ay warning shot lang? Ha? Sandali, hanapin natin yon. Saan ba yon? Tantad ng, ito ba? Hanapin natin. Ito ba? Sir, sabi niyo po lahat. Ito, bahagi. Ito ang na kuha sa CCTV. Ito, pinatay ang ilaw. Yan. Papatay sa ilaw, takbuhan. So, naagip talaga sa CCTV. Itong CCTV ay hindi agad ibinigay, pero nakuha na ngayon batay sa investigasyon. Ito, ang bahagi sa CCTV na nakuha na sinabing the Senate was under attack. Yan. May nagbarina daw dito. Sino ba talaga ang direktor sa pangyayaring ito? Isa lang ang sigurado. Si Bato. Tadtad. Ito bang nakita ninyo? Yun ba ay warning shot lang? Kaya, batay sa nakita dito, meron talagang direktor kung bakit nangyari ito. Kaya tinanong si Cayetano. Okay, tuloy natin. influence or walang political angle yung aking explanation ng investigation. But he sent me that text na so far yun yung report niya. So I'll send it na to you. Paano mo na lang. Sa katanungan natin, Boses ng Masa sa ating YouTube channel, naniniwala ba kayo kay SP Alan Cayetano na ang Senado was under attack? 85% no, 15% yes. Yon ang makita natin sa ngayon. Kung nasaan yung NBI, kung nasa DSIS side o nandito sa... During press conference ito. Because nga meron ongoing investigation, I don't wanna speak details for details, but I'll just tell you what he told me last night nung kaharap din niya yung police, na nakita nila na nakalagay doon yung letra and everything, and winorningan nila. But So, sino ba talaga ang tinutukoy na pumasok para sabihing under attack? Police o NBI? Police ang sinabi niya dito. Pero, ang sabi naman sa ibang ulat, NBI daw, driver ng NBI. if I tell you more details than that, pati people will already think or speculate. So I'd rather tapusin nila. Ang sabi sa akin ni Sec. John Vic, bina-backtrace nila. They got a lot of IDs. Sa the guy na bumalik, pinabalik daw siya para kunin yung bag. Puno ng maraming IDs sa bag. So they got his fingerprints, bina-backtrace niya. When I left, they were bringing him to Pasay for inquest. So I haven't gotten the report. Unfortunately, pinauwi namin lahat ng lawyers kasi nung sinabing clear na, nakiusap din yung mga police so that their work is easier, paalisin na. But can I just mention this, guys, di ba? Unprecedented nung Monday na meron law enforcers na makikipaghabulan sa isang senador. Okay. Unprecedented daw ang nangyari na may law enforcement
enforcers na makipaghabulan. Una, talagang kauna-unahang pangyayari lang ito sa Senado na ang isang wanted na may warrant of arrest sa ICC pumasok. Bakit? Tinawagan ni Alan. Bakit? Dahil gusto niya makuha ang upuan ni Soto. Kaya, batay sa interview ni Bato, pinasakay siya sa van ni Alan. Ang akala daw umano niya, yung nasa labas ay mga empleyado lang ng Senado. Ngunit NBI pala. Kaya nung inilatag na ang warrant of arrest, ang sabi ni Bato, run for life na umano. Kaya, yon, para lang makapasok doon sa Senado at makabuto. Okay. Ngayon, kung plano, may nagplano, may nag-orchestra talaga, may direktor sa pagpasok kay Bato, may nagplano din paano siya makalabas. Di ba? Sino ang nag-utos sa putukan sa loob ng Senado? Natadtad sa mga bala batay sa nakita ninyo ang ilang bahagi doon sa loob ng Senado. Tuloy natin. Unprecedented yan. That never happened in the Philippines. Secondly, taking away coup d'etats, di ba? First time then, in my view na may ganun armed attack. Sa kudita umano, first time daw nangyari na may atake sa mga armado. Yan ang palabas dito ni Alan. Pero, naisip ba niya, bakit naging first time sa kudita? Dahil nandiyan si Bato na tinawagan niya na may warrant of arrest, ang problema ay ginawa nilang under protective custody ng Senado para di basta-basta mahuli. At ang isa sa mga plano talaga nila, dinulog yun sa Korte Suprema para makakuha ng temporary restraining order para pigilan ang paghuli kay Bato. Ngayon, bago umalis si Bato, kasama, nakita yan sa CCTV, kasama si Senador Robin Padilla, nalaman pala nila na hindi sila nakakuha ng temporary restraining order. Yon ang dahilan, madaling araw ay lumabas sa Senado. Pero, totoo, first time talaga itong nangyari na sinabing under attack. Meron bang umaatake talaga sa kanila? Kung sinabi ni Senador Pia Cayetano na maraming mga sinungaling, sino ang nagsisinungaling ngayon? Ang Malacanang na nagsabing the Senate was not under attack? Ang PNP chief na nagsabing hindi inaatake ang Senado ng mga armado? Ang DILG secretary na nagsabing hindi inaatake ng mga armado ang Senado? O itong si SP Alan Cayetano na nagsabing the Senate was under attack? Anong oring palabas ito? Tuloy natin. And hindi sila tumakbo They were somehow holding their ground. All of you were here, di ba? So there's a speculation na gobyerno yan, there's speculation, may nagsasabi kami daw ni Bato nagplano or kanina tinanong nyo. Legitimate question yung tanong nyo. Diversionary. If it was a diversionary tactic, it was crazy. Why? When you did that, lalong dumami yung tao dito Lalong dumami yung police. Hindi diversionary tactic daw ang ginawa nila. Dahil kung diversionary tactic daw, lalong dumami ang mga pulis. Ang tanong, nangyari talaga yung putukan. Dumami ba talaga ang mga pulis sa loob, lalo na NBI, na nasa GSIS at sila'y, batay sa video, tinitira din. Kaya paano sila makapunta na tinitira sila? Di ba may inilabas na video din ang NBI na tinitira sila? Kaya meron talagang direktor dito.
Isa lang ang di pabulaanan. Si Bato ay nakalabas sa kanilang under protective custody. That's why nga Sec John Vic wanted to go upstairs to make sure he's okay. But nung kausap ko yung anak, he started, etc. I respected that. Sec John Vic respected that. But kagabi, bumaba pa si Senator Bato. Bumaba pa siya para magpakita eh. That was the last time I saw him. Go ahead. Pero SP, di ba, sa binasa niyo po, inamin po ng asawa ni Senator Bato na he used that commotion, ano yung nangyari, para makalabas ng siya. I will not interpret because sabi niya baka. Because he did not escape during after. But ang sabi din kasi nung asawa... So ang ginamit na talaga dito, naka-iskapo. No, iskapo. He did not escape. After, during. So, iskapo ang ginamit dito. Ang tanong, sino ang direktor sa pagpa-iskapo kay Bato? niya, after niya nakita na someone will go so far as lusubing a Senate just to get him, that's why he did it. Kasi kung if I was in his shoes, I will escape when it's least expected. But again, mali yung word na escape because there's no warrant eh. Oh, so mali na naman umano ang salitang iskapo. Siya naman ang una nagamit. Di ba? Siya na, galing sa kanyang bibig. Pero ngayon, mali daw umano nag-iskapo dahil there was no warrant. Totoo ba yun? Ay, tuloy natin. Di ba there's no warrant? So, he's free to go. There's no warrant. So, he is free to go. Ang tanong, bakit naka-lockdown ang Senado? Kung free to go. Pangalawa, bakit nagtatago 3 araw doon sa Senado under protective custody? Pangatlo, bakit lihim na inilabas sa Senado kasama si Senador Robin Padilla? Oh. Paano ngayon? When you, for example pumunta ka sa simbahan at yan. May analogy siya dito. Analogy ito ni Cayetano bilang isang abogado, mambabatas pa. sabihin mo, I'm seeking sanctuary. Pag gusto mo nang umalis, pwede ka umalis. It happened kay June Lozada. Iba yung kang June Lozada. Ang kang June Lozada, pumunta siya doon sa mga madre dahil nanganganib ang kanyang buhay noon. Walang warrant of arrest si June Lozada. Lumipat siya sa Lasal. He slept on my couch on the 5th floor. And then, nung sinabi, doon na lang siya sa mga madre, and then sinabi, doon na lang siya sa Lasal Green Hills, lumipat siya doon. Oo, iba ang kay Lozada. Iba din ang kay Bato. Si Bato may warrant of arrest. Di ba? Si Bato ay under protective custody. Under protective custody ng Senado. At ngayon, bakit inihambing niya kay Lozada? Ang layo. Kung walang warrant, bakit siya nagtago dito sa Senate? Bakit niya... Because hinabol siya ng mga NBI na walang warrant. So walang warrant. Bakit siya nagtago? Ang dahilan daw kung bakit siya nagtago, hinabol siya ng NBI na walang warrant. Imagine, galing sa kakaupong ispi lang ito. Tama ba na hinabol siya? Ipalagay natin, hinabol na walang warrant. Ganon ba talaga ang pag-iisip sa isang abogado mambabatas na ilagay na lang sa peligro ang mga NBI na ang isang dating PNP chief, na ang isang senador hahabulin walang warrant of arrest? Ibig sabihin, gustong ipalabas dito ni Cayetano ang ginawa ng NBI illegal. Bakit illegal? Hinahabol siya walang warrant of arrest. Ganon ang gusto niyang ipalabas dito. Di ba? Tuloy natin. So, I'm not saying as a fact walang warrant. So ngayon, ano ba talaga? Merong warrant o walang warrant? Sabi niya, hinahabol ng NBI na walang warrant of arrest. Pero ngayon, sinasabi na naman niya,
Hindi ko sasabihin na walang warrant. Okay, tuloy natin. Ano nga ba talaga, kuya? Sir, excuse me. I'm saying they did not present the warrant to us. And I'm Yan ang tama na di nila na ipakita ang warrant sa inyo. Pero hindi ibig sabihin dahil hindi pinakita ang warrant sa inyo, walang warrant of arrest. Di ba? Ganun yan kasimple. Dahil kung totoong hinabol si Bato ng NBI na walang warrant of arrest, ibig sabihin gusto niyang ipalitaw, illegal ang ginawa ng NBI. At lalabas na gustong ilagay sa panganib ng NBI ang kanilang sarili. Nanghahabol, manghuhuli na walang warrant of arrest. Oh, tuloy natin. waiting for it. They did not give us. If they gave me the warrant, my advice could have been different. So same. Kayo nag-seek sanctuary dito. Sabi nyo, sir, media kami, inaaresto kami, wala namang warrant. I talked to the police. Ano, ba't nyo hinahabol? Oh, yan. Yun na naman ang analogy niya. Media kami, inahabol kami, may walang warrant of arrest. Ganon ba? Kababaw na ang mga tagapagtupad sa warrant of arrest? Manghahabol na walang warrant of arrest? Naalala ko talaga yung isang abogado ni Bato, sabi niya, sa lawyer umano, iserve ng NBI ang warrant of arrest. Kung sa lawyer iserve ang warrant of arrest, paano? Sino ang babasahan ng Miranda? Miranda right. You have to remain silent. Ang lawyer din. Ano nga ba talaga? Okay, tuloy natin. Wala, sir. Or may warrant. Nasaan ang warrant? Wala. Sabihin ko, dito muna kayo sa Senate. Oh. Yon ang kaniyang palabas. Dahil walang warrant, kaya sinabi niya umano na dito lang umano sa Senado. O, yan. 3 days later, wala pa rin yung warrant. Sabihin mo, boss, gusto ko nang umuwi. Umuwi ka na. So, gustong umuwi ka na, pero bakit palihim, sikreto? Ang pag-uwi, under protective custody. Walang warrant umano. Kung walang warrant, ganun sila magpaliwanag. Bakit dumulog kayo yung kampo ni Bato sa kataas-taasang hukuman Supreme Court para humingi ng temporary restraining order para pigilan ang pag-alis o pag-arrest, paghuli kay Bato? Kung walang warrant, bakit kailangan pang dumulog sa Korte Suprema? Ang problema lang ngayon, hindi naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema. So abangan natin ang susunod na kabanata dito. Dito lang tayo mga kapatid dahil alas 8, mawala ang kuryente daw hanggang 1:00 sa madaling araw. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang